Sa karamihan po ng tao na gusto pong tumanggap ng himala, na gusto pong tumanggap ng kagalingan sa Panginoong Jesus at siya po'y sinusundan araw-araw ng napakaraming tao na naghahanap ng kanya pong kagalingan at mapaghimalang kamay. Alam po ninyo, ang Panginoong Jesus po kung minsan pansamantala niya pong iniiwan ang karamihan. Iniiwan po niya ang karamihan na nangangailangan ng kagalingan. Iniiwanan po niya ang karamihan na nangangailangan ng kanya pong himala. At pumupunta po siya sa tahimik na lugar at makikita po namin siya doon nananalangin. Kung baga napakahalaga po sa ating Panginoong Jesus ang oras na to ng panalangin. Doon po natin makikita sa kanya ang kanyang pong pagpapakababa sa kanyang amang nasa langit. Amen? Doon po natin makikita sa kanya na talagang sinubukso po niya ang kanyang mukha. Pinitiklong po niya ang kanyang tuhod sa kanyang amang nasa langit. Lahat ng kanyang gagawin, lahat ng kanyang desisyon na gagawin, pinagpapauna niya sa ating Panginoong Jesus. Huwag po kayong magtaka dahil ang ating pong topic sa umagang ito ay hindi po about sa prayer. Pero gusto ko pong buksan natin lahat ng ating pong mga isipan at ang ating mga puso kung gaano kahalaga sa Panginoon ang panalangin. Makikita po natin nung siya po ay nandito pa sa lupa, bago po niya ibigay ang kanyang pong sarili sa mga kawal na lalakip sa kanya, doon po siya ay lumuhod at nananalangin. Nanampalataya sa kanyang mga sinabi ay magkaroon ng pagkakaisa. Di mo ba? Linito na lamang siya sa daigdig. Iiwanan na lamang niya ang daigdig, pero hindi niya winaglit ang panalangin, ang pagpapakababa sa kanyang ama sa langit at doon siya po ay nananalangin para tayo po, ikaw at ako, ay maging isa. Amen? Napakaganda naman yung panalangin. Kaya sa umaga ito, ang pamagat po ng ating pong ipabahagi ay unity in the body. Buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa Colossus chapter 3, verse 12 to 17. Colossus chapter 3, verse 12 to 17. Ganito po lang sinasabi, kayo ay hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabatin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhigan kayo at magpatawaran kung may nilalapit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. Higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Sabi pa dyan, at pagkalingin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan ng loob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay isaling ninyong mabuti sa inyong isip. Magpapaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, at sa mamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Kayo po'y sumandaling mananangin. Magilang Diyos, ang naming banal na mga pangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa loob ng Iglesia. Amen? Maaring hindi pa natin nakukumpleto. Maaring hindi pa natin nasisimulan. Kung maaring nasa kalagitnaan na tayo at malapit ng matapos. Yung unity na gusto natin makita sa loob ng ating Iglesia. Napakasarap po nito. Pag tayo po, kung ang bawat isa sa atin ay sama-sama lumalalo sa Panginoon.